everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. And today's vlog, bagong-bago na loan app na naman ang ating pag-uusapan. Ayon kasi sa loan app na ito ay pwede nga daw tayong makahiram hanggang 66,000 pesos. Di ba napakalaki? Kaya po sisihin natin kung magkano nga pa talaga yung pwede nating mautang, lalong-lalo nga po kapag first time nyo na manghiram. At i-check din natin mga beshies kung paano yung interest, yung processing fees, kung mataas ba or hindi. At merong 4.9 star na napakataas. At kung ito nga yung pagbabasehan natin, parang napakaganda na utangan. Pero maganda nga ba talaga, di ba? So kapag i-download nyo nga at i-open, agad-agad makikita nyo itong wallet cash na 100,000 pesos daw. Long terms 180 days or halos nasa 6 months na rin. May interest rate nga daw ito na 0.05% pero per day. Same with other loan app itong mga beshies na kailangan nating maglagay ng ating mobile number at meron na naman tayong matatanggap na OTP or one-time password na kailangan na naman nating ma-input dyan. At kapag na-click mo yung start, nakakaloka kasi from 66,000 yung sabi doon sa app nila. Pero kapag i-open, naging 100,000 daw yung pwedeng mahiram. Kaya lang nung nasa kalagitnaan ako ng aking loan application, 2,000 pesos lang pala yung pwedeng mahiram dito. Merong dalawa na pagpipilian dyan sa baba, wallet cash or POCash. At dito daw sa wallet cash, 2,000 nga yung pwede nating mahiram. At sa POCash, 4,000 pesos. May 91 days daw na long terms at interest rate 0.05%. Kapag na-click natin yung apply now, 2,000 pesos nga daw yung pwede kong mahiram. From 180 days, di ba naging 90 days? At ngayon, 7 days lang pala yung long terms na ino-offer ng loan app na ito. Meron ngang pagdadaanan ang ating loan application bago nga tayo maka-apply. Yung authentication, personal information, job information, contact information, at yung bank card information. At para nga makautang tayo dito, kailangan natin makapag-upload ng isang valid government ID. At para makapag-apply nga tayo, diba, sa mga loan app, isang valid government ID lang yung requirements. Kaya mamimili na lang tayo dito mga beshies kung anong ID ang gusto nyong gamitin. At sa akin nga, yung nilagay ko kasi ay UMID ID. At meron din itong face recognition. Itatapat mo lang yung cellphone sa iyong mukha habang nag-apply ka nga. At merong mga instruction na kailangan nating sundan. Kapag nag-next ka nga, eto, diba, 2,000, tas ngayon, 3,000 naman daw yung pwede kong mahiram. So, sobrang nakakalito, diba, from 66,000 pesos, naging 100,000 pesos, naging 2,000 pesos, tas habang tinutuloy natin na mag-apply, merong dalawang option, 2,000 at 4,000. Tapos, biglang, dito sa pinakadulo, ay naging 3,000 na naman daw yung loan amount. Kaya lang mga besh, hindi na naman ito maganda na utangan at nag-okay nga yung loan application ko at doon sa 3,000 pesos, bali ang i-disburse lang nila or ang matatanggap ko daw na amount ay 1,860 pesos out of 3,000, diba? Dahil merong processing fee na 950, total interest na 19 pesos at risk control service fee na 171. Ang payment due date ko ay April 24, 2024. So, bali kasi last week pa ako nag-apply dito. Kaya 7 days yung in-offer nila na long terms, April 24 yung due date. Okay? So, nakakaloka mga beshies kasi doon sa 3,000 pesos, bali ang matatanggap nga lang ay 1,860 dahil sa processing fee na 950. Though pagdating sa interest, mababa lang kasi 19 pesos. Kaso, bumawi nga sila sa processing fee at risk control fee na 950 nga sa processing fee at service fee ay 171. Kaya naging 1,860 yung matatanggap ko nga lang daw, diba? So, nakakaloka. Isang loan app na naman na napakataas yung interest and processing fees na sana hindi nyo ito subukan na naman kasi instead nga na makatulong sa atin ay mas lalo pa tayong ilulubog sa utang. Dito, napakabilis naman din yung pag-process nila ng loan application. Kaya lang ang problema talaga ay yung interest and processing fees nga na napakataas. Kaya hindi ko nire-recommend sa inyo. Pero syempre, option nyo pa rin yan mga beshi kung gusto nyo subukan na utangan ito. Kahit nakita nyo itong reviews natin na hindi siya maganda utangan. At
alalahanin nyo na kapag loan app, ay kapag nag-post due nga ang ating loan application, halos pare-pareho naman. Though hindi ko naman pinupoint out na itong loan app na nire-review ko ngayon, yung hindi magandang maningil. Pero halos kasi talaga, kapag sinasabi nating loan app, yung mga loan shark, ganyan, Ola, ay kapag nag-post due yung ating loan application, asahan mo na hindi maganda yung mga matatanggap mo na text messages, na calls, na minsan nakakababa ng dignidad, na minsan nakakatakot, diba? Talagang hindi ka patutulugin ng mga text messages at ng mga calls na ginagawa ng iba't ibang mga loan app na ito. Please lang, huwag nyo nang subukan. At kung meron naman tayong ibang pwedeng i-consider na mautangan, like yung kapamilya nyo, or kaibigan, kung hindi lang din naman ganun kalaking amount, ay doon na kayo manghiram. Kasi ganun din lang naman dito sa loan app, mababa yung pwede nating mautang, or sa loan app na ito, mababa yung pwede nating mautang, and then napakataas yung interest and processing fees. Mas lalo nga kayong ilulubog nga sa utang. Okay? So sana may nakuha kayo na idea sa video na ito na naman mga beshies, at huwag niyo kalimutan na i-share sa mga kakilala nyo, especially kung alam nyo na nag-start na rin sila or umuutang sila sa mga loan app, para di ba magkaroon sila ng babala bago nga nila subukan itong pautangan na ito. And by the way pala, yung loan app na ito ay nakita ko sa App Store at hindi ko pa siya nakita sa Google Play Store. So I think nauna na pinalabas sa App Store sa mga naka-iPhone, and siguro malay natin di ba sa susunod ay papalabas din or meron na rin sa Google Play Store. Okay? So thank you again for watching, and please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din yung ating video at huwag nyo ang kalimutan na i-share. Thank you guys, and see you on my next video. Bye-bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics: 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.